Lakes Park o sa hindi sa Lakes Park yun eh. Sa may Wadi. Tapos may dala akong dalawang upuan ko. Sino Kulay brown yun eh, hindi yan yun eh, brown. and ito okay to, binigay to ni Kwan ni Live na ba yan? Live na? sino nagbigay dito? Naka-live ka na? Say bro, amin. Yung nga ang tanong ko yung upuan, sinong naka ano? Anyway, wag na naman natin yan pag-usapan, naka-live na pala tayo. Mahirap dito ka pa mananawagan sa live. Isub mo yan doon, bro. Baka siya sila mo, wala dito sila. Ha? A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa afdalus salatu wa atamu taslim ala sadiqil wa'dil amin sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alam nyo mga kapatid, lagi natin pakatandaan na mayroon tayong iniisip na gagawin. Tama yung magplano. Pwede yan. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang buhay ay nagpaplano siya. Pero yung pagpaplano na yon, dapat ipasaala natin ang lahat, ang kanyang kahantungan. O di kaya ang magiging resulta. Pinaplano natin na maging maaga tayo, pero hindi natin kontrolado ang oras at ang mga nangyayari. Kaya alhamdulillah, ang buhay ng isang Muslim ay lagi siyang nagsusumamo sa Allah subhanahu wa ta'ala at lagi siyang nagtitiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala na ang buhay natin ay nasa kanyang mga kapasyahan at lahat ng mga pangyayari. Alhamdulillah, sa pagtatapos ng inyong mga report, ang gabing ito ay, ang title na nilagay ko dyan ay Gabi ng Parangal. Bahala kayo anong itatawag nyo, o Gawad Award, o whatever. Importante, ano? Loyalty Award. So, mayroon akong record kasi, na ito yung record ng basehan sa mga report ninyo. So bago yon, yung report na yan, mga kapatid, siyempre meron tayong dapat na ano yung magiging feedback natin doon sa inyong mga report, di ba? Hindi man tayo lahat na kumpleto ngayon dito, pero sigurado ba na ang lahat ng grupo ay meron silang representative dito? Teka lang, sino yung group 1? Okay, at least group 1 nandito. Sino yung group 2? Nandito rin ang group 2, mashallah. Sino kayong group 2, bro? Sino yung group 3? Dalawa lang kami sa Ayun, at least meron. Maski isa lang, importante may ano yan eh, may representative. Kasi paano nyo kukunin ang mga medalya ninyo kung hindi nyo, di ba? At least merong ano. Okay, kung sinong, ano yung sinabi mo kanina, Ismail, nasabi mo na gigil na sila? So ito, gigil na rin tayo sa, bakit nawawala na naman to? Pero pera ng isa. Hindi, China yata. Ito sa robot na. Ha? Robot na to. Na-switch yan kanina. Patingin. Namatay. Bismillah. Kung bakit mo? Sinasabi lang natin ng Bismillah. Bismillah. pag China ang binili mo talaga, ang mangyayari ay mahina talaga yan. Maski nakikinig ang mga Chino. Dahil totoo yun, bro, di ba? Set you the truth, for the truth will set you free. And this is the fact. Oo. Tayo na mahilig bumili ng mga China, yun ang mapapala mo rin. Madali lang siya masira, hindi siya matibay. Okay, so group 3 nandito. Yung group 4,
Nasaan yung group 4? Ha? Sina Jibril. Yung Bisaya. Tama. Si Jibril. Oh, bro, paano na yan? Yung award ninyo. Tapos yung group 5. Ayun. Nakita ko pala si si Ayman. Ang group 5 kayo yung huling nag-report, di ba? Ang leader nyo si Ali Abdurrahman. Abdurrahman. Sino pangalan nito? Abdurrahman? Ikaw? Ha? Hamid. Hamid Alilaya? Alilaya. May kilala kong Alilaya na Maguindanao. Nagturo sa King Faisal Center sa Marawi. Sino ba pangalan nun? Si Sir Alilaya? Oh, yung Maguindanao din siya. Anyway, siguro lunsod ka sa tiyan, ha? Oh, banal. Tapos, sino yung group 6? Ayun, nandito. Group 6 ka, bro. Okay, so bigyan natin ng mga reaksyon. At para malaman ninyo kung bakit at karapat-dapat na sino yung dapat na magwagi, di ba? Sa totoo lang, mga kapatid, mahirap mag-judge. Dahil ang kahirapan nun, una, pag hindi ka nakapagbigay ng tamang hustisya, ay pananagutan ito, bro. Karapatan yun, di ba? Karapatan yun. Mahirap talaga mag-judge. Mahirap magbigay ng grado. Hindi basta-basta. Ako naging teacher doon sa amin. Sasabihin ko to sa mga teacher, sa mga ustad, sa mga shaykh. Wallahi, ang pagbibigay natin ng grado, kailangan hindi natin pinipersonal. Dapat basihan doon sa ano yung performance ng estudyante. At maganda naman kasi sa atin dahil hindi lang talino ang kinukuha. Abdurrahman Bais, nandyan yung pag-uugali, nandyan yung attendance, nandyan yung activities, nandyan yung talino. Kasi hindi lang pwedeng doon ka lang sa isang aspeto ng talino. Kawawa yung iba. Di ba? Ang potential ng tao marami. Maraming aspeto ang talents. So, punta tayo sa group 1. Ang group 1, ang naging mulahada natin, maganda ang kanilang report. Alos sa inyo, bro, from group 1 at saka group 6, ang grado nyo sa content na binigay natin, na di ba tag 50 ang over niya, binigay ko lahat 50 kayo doon. Kasi, subhanallah, na-trained natin ang sarili natin na natuto tayo gumamit ng PowerPoint. Maski yung sinabi ng iba na, Ustad, baka gagamit kami ng Manila paper, hindi nila naisakatuparan yun. Dahil, bro, ito na ang mundo natin. Umuusbong na. Maiiwan ka pag hindi mo ginamit ang teknolohiya. So, doon pa lang, alhamdulillah, nagbigay sa atin yun ng magandang aral. Pangalawa, yung group 1, ang pagbigay ng grado na dinijudge natin dito ay kailangan, maski mahina yung mga kasamahan niya, kailangan dala ng isang leader. Yun ang magdadala kasi. Maski yung isang leader, kulang, pero kung may backup yung mga kasamahan niya, magbibigay yun ng buhay. Kaya yung sa group, sino ba yung group 3 na yun? O yung may laging nagpapatawa na yung English pa niya ay slang ng slang? At yung Bisaya pa, sino yun? Yun, nagbigay yun. Binigyan ko yun ng mga grado. Kasi may isa na pag nagsalita, aantukin ka talaga. Parang wala lang. At yung iba, binabasa lahat. Bro, nag-aral tayo lahat. Ang teacher natin, ayaw niya na pag nag-report tayo, basahin mo lahat. Hindi sabi niya, sa bahay ka na lang nagbasa. Ang dito, kulang yung oras, ang dapat, explain mo yung summary. Minsan, ang libro, hindi mo babasahin yan lahat. Kung ano ang naunawahan mo, express mo yun mismo galing sa sarili mo. Di ba? So, at least, nakuha na natin yun. Maganda yung pag-deliver ng group 1 at maganda yung interaction natin bilang mga nakikinig at sila at may mga pahapyaw din sila. Mashallah, sila unang nagpabigay ng mga hindi natin na-expect na regalo. Kaya siguro yung
dalawa, tatlo na mga grupo, napilitan sila na maski hindi magregalo, magbibigay na rin ng regalo. Di ba? Pero ang punto natin dito, wala sagrado yun, bro, yung regalo na yun. It's not, hindi counted yun. Kasi ang counted natin sa ating pagbabasihan ay 50% na content na yung, Gumastos pa naman kami doon. di ba? Tapos 20% yung pag-deliver. Dito kayo nagkaiba-iba sa deliberation. At saka sa posture. Yung paano nag-i-interact yung iba. Nakita ko kasi lahat nakaupo lang, tapos, ganun. So, may kulang na, alhamdulillah yung kulang ito na pagtatanto natin para ma-improve natin ang sarili natin. Sa group 2 naman, ang group 1, ang leader nila sina Okmer, di ba? Maganda yung nabigyan ng hustisya, yung topic ng discussion. Ang topic nila ay ang kahalagaan ng tauhid. Ipinaliwanag dito ang content ng tauhid, pagkaisa ng Allah subhanahu wa ta'ala, at yung paggamit ng Allah subhanahu wa ta'ala na nahnu, sinasabi niya na kami, at sinasabi niya na minsan na ako ang Diyos. So, naintindihan natin yun kung paano lang na naipaliwanag. Ha? Tapos, maganda yung mga kasamahan niya. Lahat nakisama. At masaya yung grupo na yon. Masaya. Punta tayo sa group 2. Ang leader nila si Isa Lim. Si Panahon pala ito. Nandito pala ito si Panahon. Tinatawag mo ako manlalakbay? Sige, tawagin din kita Panahon. Sige. Sabi ko kanina, nagbabago ang panahon. Kanina umaga, medyo mainit nang hindi malamig, pero ngayon, grabing malamig na ngayon. No? Bumibigla talaga. Ang lahat, bro, nagbabago. Walang permanente sa mundo. Kasama mo sina Sulaiman? Kasama mo pala sina Sulaiman? Kala Sulaiman? Bro, member ka pala sa kanila? Hindi ko akalain, ha? Ikaw yung chairman. Masya Allah. Si Abdul Aziz Victa at saka si Yusuf Andoy. Okay. Yung iba sa atin na nagre-report, nagiging emotional. Ibibigay mo lang yung topic, pero hindi ko alam bakit nagiging personal na emotional na mayroon kang pinapagalitan o mayroon kang gustong sabihin na kayo ng mga ligaw kayo pag hindi kayo ganito, ganyan. So, pag ako nakikinig, sabi ko, ano nga ba ang gusto mo sabihin? Ba't kami ang pinapagalitan mo? Hindi ba dapat explain mo lang kung anong naintindihan mo? Ano yung... Bro, ang punto natin dito, ang Islam, ganito yan. Ang Islam, kapatid, ipabatid lang, ibahagi lang. Nasa tao kung tatanggapin nila o hindi. Ang gabay mula sa Allah. Ang sa atin lang ay pagpaparating. Ganun lang yun. At normal na nagiging emotional tayo. Kasi ako rin, kasama dun sa... Lalo na siguro pag edad mo na bata pa talaga, bro. Kasi ako natatandaan ko, kapatid na Abdurrauf, nung pagkatapos ko ng Madina, edad ko noon 26. Tapos na ako ng Madina. Tapos pagdating ko sa bahay, sa amin, yung mga kapatid ko may nakikinig ng music, yung TV, yung tatay ko doon. Sabi ko, ano ba itong lugar na napunta ako rito? So hindi ako makapagpigil. Pinuntahan ko yung kapatid ko, patay nyo yung music na yan. Haram yan, haram, haram. So, minsan, nare-realize ko, wala ako sa Madina. Nandito ako sa bahay namin sa Islamic Center. Nandito yung mga tao na iba yung mga kultura, tradisyon, iba yung pananampalataya ng iba, yung iba may alam, yung iba walang alam. Ako ang mag-a-adjust. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam, siya ang nag-adjust sa mga tao. Importante, ipinabatid lang. So siguro, pag bata ka pa, talagang yun. Hanggat dumating na yung pagkakataon na pag tumatanda ka na, nagkakaroon ka na ng wisdom na ito pala yun. Nare-realize mo yun. So normal yun. Pero kaya ito natin sinasabi ay para sa kaalaman ng lahat. So sa group 3 ay ang kahalagaan ng tamang akida. Ang leader ninyo dito ay si Yusuf Abina, kasama sina Aslam at siya Al Jericho at saka si Algie. Ito yung group 3 na sinasabi ko na si Algie, yung Bisaya na yun, siya yung nagbigay na nagbuhay sa grupo ninyo. Dahil Bisaya siya, so hindi niya minsan ma-express ang pagka-Bisaya. Ang mga Bisaya, pares na ng mga Maranoba na mahilig din mag-English kasi nahirapan sila mag-Tagalog minsan. So, na-express nila sa English yun. So, nagkaroon ng interaction, tumatawa tayo, which is nagbigay din yun ng sa
sa pagre-report sa sigla. Audience impact. Oo. Tapos yung iba naman, nagre-report sila. Tapos alam nyo, ang iniiwasan natin mga kapatid, yung sasabihin nyo na, sorry kasi ganito ako magsalita. Hindi ako sanay. Huwag mo yung sabihin. Kung anong meron ka, ilabas mo. Huwag mong sabihin na mag-ano ka, tatawanan ka pa ng mga tao, di ba? So, importante, kung kaya ng iba, bakit hindi mo kayanin? Ito bro yung sinasabi nating self-development natin, lalo na sa larangan ng pagsasalita. Walang tao na ipinanganak na marunong magsalita. Nadidevelop yan. Pero ang talento ng skills, ng talino, ng pananalita, panunulat, lahat ng mga talento na ibinigay ng Allah, dalawang klase yan. Acquired at saka inborn. Pag inborn mo yan, darating ang tamang panahon na hindi ka mapipigilan, dugo mo yan, lumalabas. Minsan yung mga aktivista, sabi nila hindi, minsan tahimik. Bata nung elementary, high school, pag college, Allah, nandyan sa Mindiola, sigaw ng sigaw. Nandun kasi, acquired na yun eh. I mean, inborn niya. Ito yung sinabi ng Allah sa Quran na, ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِهِ مَن يَشَاءُ. Kung ano ang ipinigay ng Allah sa bawat isa, ibibigay yan. So, ang knowledge, ang talento, acquired at saka inborn yan. Pag inborn mo, pag dinevelop mo yan, lalong maganda. So, yun, maganda din yung report nila sa minsan may mga nagtatanong tapos parang hindi ini-entertain. So, dapat pag nagtatanong, dapat din maibigay mo kung ano yung dapat. At wag natin insultuhin na wag ka na magtanong. Wala yan dito. So, hindi yun maganda, di ba? Kailangan talagang may interaksyon, natatanggapin mo yun. Tama yung iba na nagsasabi na Allahu alam, hindi ko alam. Correction din sa nakita natin, pag ikaw na leader, lahat ng nagtatanong, ikaw lagi ang sumasagot. Bigyan mo naman ng chance ng iba. Kasi hindi lahat alam mo. Maari alam mo, pero mas maganda ang pag-explain ng mga membro mo. Di ba? So minsan, dun ako nagkakaroon ng konting mulahada o notice na hindi, instead na makuha yung gusto ko na expectation, nababawas ng grado yon. Kasi siyempre, halos pasado kayo, halos pare-pares ng grado, nagkakaiba lang ng 2 points, 1 point, at dito nga makukuha ngayon kung sino yung pinaka mataas ang kanyang grado. So sa group 5, ang report naman nila ay group, ano yun? Group 4 yun, di ba? O sumunod ng group 5, which is kayong last nag-report, yung kahigtan ng kahulugan ng la ilaha illallah, di ba? Yung iba, pag nagsalita, I mean, ito wala tayong sinasabi na kayo. Sa atin ito lahat. At sa lahat ng mga nakikinig. Lalo na pag sa discussion ng panel, isipin mo na may mga kasama ka. Huwag mong isipin na ikaw lang ang nagsasalita. Minsan magsalita ka, dapat ang given lang sa bawat isa, 10 minutes lang dapat. Pinakamalaki na, 15 minutes. Minsan yung iba, umabot ng 30 minutes. Tiway na yung iba. Wala na silang masabi. So, nahurot na ang oras. Di ba? Nahurot na. Kumbaga sa pelikula, dumating ka na, na-the end na yung program na wala na kang natutunan. Hindi mo na alam kung ano yung tunay na nangyari. So, yun ang punto dun, bro. Let us be broad-minded na pag nandyan tayo, maski alam mo, isipin mo na yung mga kasama mo mas maalam kaysa sa akin. Kasi hindi lahat ikaw mayroon. Mayroon din sila na wala ka. Mayroon ka na wala din sila. Ang Islam, mga kapatid, kumpleto, na nagiging kumpleto to dahil sa sharing ng ideas, kakayahan, at skills at talento ng mga tao. Bakit hindi tayo nilikha ng Allah na lahat mga engineer? Sino ang manggagamot? Sino ang karpentero? Sino ang mangingisda?
So lahat yan, dahil sa Islam, makukumpleto yan sa pamamagitan ng pagsasama-sama. Samahan na kung anong mayroon ka, yun ang ibibigay mo. So, maganda rin ang kanilang report, yung sa last group ng Group 5, dahil yung iba sa kanila parang sanay na rin sila magsalita, at yung iba talaga makikita mo rin na parang bago lang siya magsalita. At napakagandang punto yun kasi natuto tayo para sa sarili natin. Bro, ang pagsasalita, ganito yan kumbaga sa baril. Maski gaano ka kagaling magbaril, pero pag hindi mo yan nasubukan, huwag mo sabihin na marunong ka. Ang kaalaman, pag hindi mo yan nagamit, hindi mo yan na-share, hindi mo yan ipamalas, wala pa rin siyang magiging epekto sa'yo. So, sabi nga nila, the more practice, the more it makes it perfect. Diba? Normal yun. So, yun yung group 5. So, yung group 6 naman, maganda yung kanilang report dahil buhay sa libingan. Ayan. Ang kanilang leader si Ayman Pogi. Ayman Laksamana, ha? Kasama si Adonis, si Abdurauf, si Rayhan, at saka si Abdurashid, si Roberto. Maganda ang kanilang report. Ang napansin ko lang, minsan nagiging emotional ang kanilang leader. Na nagagalit pa na parang talagang seryoso. Sabi na, yun na nga yun Bakit mo ipipilit? Di ba? Pero, mashallah, ang ganda bro. Sa pamamagitan dito, ang ganda ng sama ng pagkakapatiran. Dito nagkakalapitan ng puso ng bawat isa dahil nalalaman mo, nandyan yung kailangan natin ng pag-uunawa, kailangan natin ng pasensya sa bawat isa. Naibigay ng bawat isa sa kanila, ano yung sa kanila. At bro, makikita nyo, bawat isa sa inyo, iba-iba yung paano sila tumindig at mag-report. Mayroong very confident, mayroon namang nahihiya, mayroon naman wala na siyang masabi, binabasa na lang niya. Tapos minsan pag binabasa pa niya, sabi niya, nasaan na ba ako? So nawawala tayo. Bro, para sa atin ito lahat, sa pagre-report, sa pagsasalita, sa kahit ano, ang mas maganda kung ano yung mayroon ka at naintindihan mo, i-deliver mo sa sarili mong paano mo siya kakayanin. Kasi kung babasahin mo yan lahat, wala rin. Konsayas mo siya para mas maganda. So, alhamdulillah, naisakatuparan nila at ang ganda ng kanilang mga grado din. Ngayon, sasabihin natin yung mga, gusto niyo ba yung grado? Sasabihin ko. O yung kung sino lang yung nanalo. At hindi na sasabihin yung grado. Sasabihin natin yung grado ng nanalo, kung bakit sila nanalo. Pagkatapos, yung hindi nanalo, hindi na rin sasabihin ba yung grado nila? Anong gusto nyo? Yung hindi nanalo, magpakain ng roasted. Yung nanalo ko pa kayo ng boosted sa next linggo. Ha? Hindi, siguro para maging fair. Sabihin na natin lahat. Kasi para makita, di ba? Para makita na saan kami nagkulang, ano yung dapat namin ni-adjust. Tama ba na bakit sila yung nanalo, di ba? Sige. Para ulitin natin yung report. Babawi ka na ngayon. Ha? Wala kami practice. Basta, tayo na ba? Ang sa totoo lang bro, yung iba kasi, nagpa-practice sila. Nagtitipon-tipon sila. Nagmi-meeting sila bago sila pumunta rito. Yung iba, wala ng oras, hindi na sila nag-practice, diretso na lang sila dito. Uy, kasama ka pala ng grupo namin. So, ano ba yung pangalan mo? Kukunin pa yung pangalan. Alhamdulillah, gantimpala ng alang kapatid natin na si Isa. Dahil siya yung gumagawa minsan at tumutulong sa atin na may report natin yun sa pamamagitan ng paggawa sa PowerPoint. Di ba? Okay, so yun ang gagawin natin. Sasabihin na lang natin. At bro, mga kapatid, kung may sasama ang loob, yan ang buhay. May masama at may
masisiyahan. Pagpakain yung masama loob. At kung may sama ng loob, bakit hindi kami nanalo? Kami yung nagbigay, kami yung masarap ang luto namin, kami yung ganito, ganyan. Bro, yung ang ikumpleto natin bilang pananampalataya sa Allah para mawala. Wa'afu anhum. Ibig sabihin magpatawad. At patawarin nyo ako dahil gusto ko lahat kayo manalo, pero dapat lang isa lang talaga manalo. At sana naging makatarungan ako sa pagbigay ng grado. At alam ng Allah, wallahi nahirapan ako dito, at alam ng Allah na ito yung nakikita ko na sila yung dapat talaga na manalo. Although lahat kayo nanalo sa akin, pero may nangunguna na 1%, 2%. Di ba, bro? At yung inaasahan ninyo na sabi nyo na ano yung ibibigay natin na gawad parangal, hindi siya galing sa Malaysia, pero galing siya sa Pilipinas. Kung gaano siya kabigat sa akin, galing siya sa Pilipinas. Hindi na ako bumili ng gamit ko na anong gusto ko, pero mas sabi ko sa kanila. Deserving nila yon. Hindi kinakailangan na malaki ang halaga. Importante mayroon. Ismail o Kumer, anong hinawakan mo na yan? Yan ang ibibigay na gawad-gawad. Hindi yan. Iba ito. Para makapag-practice. Okay. So ngayon mga kapatid, sisimula tayo sa sa huli, naggrado. Sa wali na yung pinaka... Tan 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 tan. Okay bro, ang group 4, ang naging grado nila all over, alam ko doon lang kayo nagkakaiba-iba sa deliberation at saka doon sa kukunin na natin yung overall niya. Sa group 4, ang grado nila ay 87. Okay? Sumunod ang group 6. Ang group 6, ang kanilang grado ay 88. Buhay sa libingan. 88 ang kanilang grado. Sado, mashallah. Ang group 5, yung last na nag-report, naging grado nila ay 89. Oh, mashallah. Yes. Kasi bro, mga, alam nyo na yun, mga ustad at saka maganda yun ang nakita ko, maganda rin. Although, tapos sumunod ang group 3, group 2 natawag ko? Ang group 2 ay 89 din. Kasama sila, na tie sila sa group 6. Si Isalim to, sa inyo pala ito, panahon. Ha? Okay. So, ang group 3, kalaga ng akida, sila ang sumunod sa second, na ito ay group 3, nagkagrado sila ng 92. Hindi, I'm sorry. Subhanallah, nangyari tuloy ito yung sa Miss Universe. Yung sino yung Si Steve Harvey. Di ba? Ang tinawag niya, Venezuela. Tapos yun pala, Philippines, Wallahi, nadulas ang dila ko. Ang grado ng group 3 is 90. 90. Okay? So ngayon, sino lang ang isang grupo na natitira? Gruan. Masya Allah. Ang group 1, ang naging grado nila ay 92. Ulitin natin, Ustad. Anong ulitin? Sandali. Bro, 4 kayo, di ba? Ito. May anong pandesal? Bro, pandesal galing Pilipinas. Makatwiran ba ang sinasabi mo, bro? Bench to, bro. Bench. Maganda yan. Paborito ko yan. Bench na yan. Noon yan, hanggang ngayon. Hindi naluluma. At yung leader, ikaw na ang magbigay sa kanila. Okay, bro? Yes. Kayo na, wag na dito sa live. Mashallah. Bro, congratulations. Lahat kayo nanalo sa akin. At inshallah, hindi lang yun. Naibigay nyo kung anong dapat sa inyo. Nakita natin na improve natin sarili natin. Gantimpalan kayo ng Allah, tayo lahat. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Tapos sa next week, magbi-meeting yata kami ng center. It's either ang itutuloy ko, ang bawat isa ay magkakaroon ng khutbah or sasabihin nila sa akin na
mag-lecture ako ng maski 1 month, 2 months tungkol sa fake. Pero parang gusto ko, nasimulan nyo na yung pagre-report, mas maganda siguro, magbibigay ako ng topic, magkukutba ang bawat isa. Ngayon hindi na grupo. Ikaw na lang, isasalang mo ang sarili mo na dito. Tatayo ka, makikinig kami lahat, naka-live yan. Bahala ka sa sarili mo, anong mangyayari sa'yo, pagtatawanan ka ng buong mundo o hindi. Importante, sabihin mo, Kala Sulaiman. Anong reklamo mo? Asawang ibigay mo sa ating topic. Pag-aasawa. Gusto mo yun? Pagduduwaya. Mabibigyan mo ng hustisya yun. Nako bro, walang makikinig dyan ng mga babae. Kung yan ang magiging topic mo. Ha? Malalaman nyo na lang mga kapatid next week at sa lahat ng aming mga taga-subaybay at sumusunod, jazakumullahu khairan, gantimpalan tayo ng Allah, patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Allahumma amin. Dagdagan ang ating kaalaman. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Babawi kami. Bigyan kayo bumawi sa Mabawi tayo.